the Lord. Sige po, yan. Meron pa po dito, marami usher. Sa mga ushers po natin, paki-assist po sila. Ayan. Okay. Good morning po. Magandang umaga po, mga kapatid. Hallelujah. Parang wala po kayong energy. Good morning. No, pwede ba natin palakpakan muli si Lord? No, malakas na palakpak, at galing sa kalakasan natin ay binigay ng Panginoon. Indeed, God is good and all the time. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, 15 days na lang po ay Christmas na. 15 araw na lang po, mga kapatid. At dahil 15 araw na lang, pakisabi sa katabi mo, tanungin mo siya, anong regalo mo sa akin? Problema. Okay. Today, I'm so excited to preach the Word, to share the Word to everyone. No? Ang panalangin ko palagi sa Panginoon, sa tuwing ako po ay tumatayo sa likuran ng pulpitong ito, palagi ko pong dinadalangin sa Lord na ang puso po natin ay maging receptive at responsive sa kanyang salita. Tama po, no? Yung bang tinatablan po tayo, mabilis po tayong tablan, makareceive ng word. Tama po ba doon? No? Hindi lang basta mapakinggan, hindi lang basta mabasa sa screen, hindi lang basta malaman, kundi ang bottom line nito, no, maging responsive po tayo. In other words, we value obedience. Tama po ba doon? No? Kasi isang bagay lang yung nalaman mo at isang bagay rin yung sinunod mo, ginawa mo, yung nalaman mo o ipinamuhay mo. Tama? Kasi doon lang po yung i-epekto sa buhay po natin eh. Kasi ang kaalaman, pag walang kalakip na pagsunod din, wala rin po itong magiging impact sa buhay po natin. Tama po ba doon? Kaya hindi lang po tayo nakikinig, hindi lang po tayo nagbabasa, kundi ang puso po natin ay inihanda ng Diyos para sumunod at tumugon sa Kanyang salita. Na hindi po masayang. Tama po ba doon? Kaya nga last week, ang naging topic po natin, yung first love, I hope and I pray, marami po sa atin, in-adjust yung ating po mga schedules para po maging priority uli natin si Lord. Tama po. Kasi kung hindi, wala ka namang ginawa, ay wala lang din. Umatin ka lang, pero nung umatin ka at umuwi ka, wala rin naman din nangyari. So what's the point? Sayang naman yung pagpunta. Tama po ba doon? No. Kaya ang prayer ko kay Lord, patuloy tayong tablan ng salita ng Diyos at tulungan niya na maipamuhay po natin kung ano man po yung ating po matututunan ngayong umaga. Amen po ba? Okay, bago tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Maayos mo po kaming idinako sa lugar na to, Lord God. Nakarating kami ng ligtas dahil po sa pag-iingat mo, sa biyaya mo, binigyan mo kami ng buhay. Napakagandang regalo na na-receive po namin sa araw pong ito, Panginoon. Yung kalakasan at buhay na galing po sa iyo. Kaya Panginoon, hindi po namin sasayangin ang mga oras na ito ngayong umaga. Hayaan mo, Lord, ang aming puso, Panginoon, ay maikonekta po sa iyo. Katagpuin mo po ito, Panginoon. Makareceive ng word mo at makapag-response po sa word mo, Lord. Ito pong aming panalangin, Panginoon. Holy Spirit, anumang binhi ang may tatanim sa aming puso, ito po ay tumubo, lumago at mamunga sa aming buhay. Salamat po ng marami. Have your way. In Jesus' name, amen and amen and amen and amen. Alright, our topic for today is entitled, Pouring Our Lives to Jesus. Okay. Pouring our lives to Jesus. Yung pagbibigay, pagbuhos mo ng buhay sa Panginoon. Sa John chapter 12, ito po yung scenario at kwento kung saan familiar po tayo. No? When we talk about pouring our lives to Jesus. John chapter 12, beginning in verse 1. Now, let me read this to you. Paki-flash na lang po, okay? Now, nandiyan na? Yan. 6 days before Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from death. They prepared a dinner for him there.
which Martha helped serve. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. Then Mary took a whole pint of a very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet, and wiped them with her hair. The sweet smell of the perfume filled the whole house. Ito po yung ginawa po ni Mary, ng babaeng ito kay Jesus. But in verse 4, meron pong sumingit. Sa atin, ang tawag sa pagsingit, sa senaryo, may umepal. No? Ito po ang sabi. Judas Iscariot. Yan. Lagi naman talaga may Judas Iscariot Judas Iscariot, one of Jesus' followers, was there the one who would later hand Jesus over to his enemies. Binenta naman talaga niya si Jesus Judas said, eto na, may nagmagaling. That perfume was worth a full year's pay. Wow, very expensive. It should have been sold, and the money should have been given to the poor people. Wow, baka mapagmahal. But Judas did not really care about the poor. He said this because he was a thief. He was the one who kept the money bag for the group of followers. And he often stole money from the bag. Now, meron babae, may sumingit, may umentra. Of course, siyempre, si Jesus ang mag-i-end nito. Sabi ni Jesus, but Jesus said, leave her alone. Let her keep what she has for the day of my burial. You will always have the poor people with you. O nga naman, ngayon naman talaga may mahirap But you will not always have me. Dahil ang Panginoon ay iaalay niya ng kanyang buhay. Sa living sacrifice nga, sabi nga sa Bible, para po sa atin pong kaligtasan. Alam niyo po, nung mabasa ko po ito, naisip ko lang, nung umentra lalo si Judas, naisip ko lang po na may mga tao talaga na sadyang makomento. Tama po ba doon? Yung bang palaging may nasasabi. Tama po ba doon? Kapag tinignan mo, yung komento ni Judas, ito yung mga taong makomment. Pag tinignan mo naman, para naman tama siya Yan po yun, yung parang tama naman siya. Tama po ba doon? Nandiyan ba tayo? Pag tinignan mo, parang tama naman siya kasi practical yung punto ni Judas. Practical po yun. Amen po ba doon? Sayang nga naman kung mag-i-spend ka ng mamahaling pabango at ibubuwas mo lang sa paanan. Napaka-expensive ng perfume na yon. So para kay Judas, hindi yung practical. Sayang yon. Amin po ba doon? No? Ibubuhos lang sa paa, ganyang kamahal na pabango, tas sasayangin mo lang, ibubuhos mo lang sa paa. Alam niyo po ba yung presyo ng pabango? Sinabi po dyan ang halaga, ang katumbas ito ay ang isang buo mong sweldo sa buong taon. Kapag kinumpute mo yon, gaano kalaking halaga yon? Napaka-costly ng perfume na yon. Hindi isang linggong sahod, hindi isang buwan na sweldo. Ang sabi dyan, yung sweldo na yon ay nagkakahalaga ng buong taon mong sahod. Grabe. Diba? Kaya si Judas, nakapagkomento. Amen. Sabi niya, sana ibinenta na lang yung pabango. At yung pinagbilhan, sana binigay na lang sa mga mahihirap. Naitulong na lang sa mga mahihirap. Nailagay na lang sa charity. Amen pa ba doon? Sa sobrang upset ni Judas at sobrang panghihinayang, talagang pati ang babae, kinumpronta niya dyan sa ibang kwento po sa aklat ng Mark. No? Ibig sabihin, sa mga tao na may ganitong klaseng mindset, palaging lumalabas sa kanilang isipan, pumapasok sa kanilang isipan, ay yung laging sayang. Sayang naman. Sayang naman.
Diba? Pero sabi po sa Mark chapter 14 verse 4, ito po kasi yung kwento ni Mark, kanina yung kwento ni John Same scenario lang naman to. Ito naman yung kanyang kwento, yung side po ni Mark. Sabi niya, but there were some who were indignant among themselves and said, okay, si Judas, may mga kasama pa po sila, maliban po sa mga disciples, may kasama po. Nung dumidiga si Judas, may mga kasama po doon mga tao. No? Sabi niyan, why was this fragrant oil wasted? Para kay Judas, yung ginawa ni Mary ay pag-aaksaya. Tinignan ko po sa dictionary yung salitang wasted Ganito yung gustong iparating ni Judas sa ginawa ng babae. Yung word na waste sa dictionary nakalagay, it is used or expend carelessly, extravagantly, or to no purpose. Ibig sabihin, ginamit yung resources sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Anya ba tayo? Para kay Judas, bakit ganyan lang ginawa? Sayang naman, bakit ganyan lang ginawa? Mamahalin yung pabango, sinayang lang sa paanan ni Jesus. Notice, hindi tinawag ni Judas kahit isang beses si Jesus na Lord. Laging guro lang siya, guro. Amen po ba doon? So si Judas, sobrang upset. Pero kay Mary, hindi yun sayang. Kung sa iba ay sayang, kay Mary, hindi yun sayang. Kung sa iba ay panghihinayang, kay Mary yun ay privilege. Amen. Bakit ito hindi sayang kay Mary? Kasi pag binasa mo yung John chapter 10, no? Yung John, pag tingnan mo ba, bago mag-John 11, may John chapter 10, and bago mag-John chapter, of course, tama. Bago mag-11, may 10. Parang nahirapan po yata ang kunin yung iba, no? Medyo mahirap yun, And then verse 12, pumasok po itong senaryo. Sa John chapter 11, dito yung hugot ni Mary. Ano ibig sabihin? Pag nakita mo yung senaryo, sa John chapter 11, namatay ang kapatid ni Mary. Nang pangalan ay si Lazaro. Namatay si Lazaro. Sobrang mahal na mahal ni Mary ang kanyang kapatid na si Lazaro. Pero dahil masigit ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila, binuhay ni Jesus, to cut a long story short, ang kapatid ni Mary. At dahil binuhay ni Jesus si Lazaro, para kay Mary, wala siyang maisip o pwedeng ibigay na sobrang halaga para sa kanya upang pasalamatan ang Panginoon. So, she was so thankful sa ginawa ni Jesus sa kanyang kapatid. Ang hirap talaga magbigay ng higit sa Panginoon pag walang hugot. Yes. Pag walang hugot, kung bakit ka a-attend, kung bakit ka aawit, kung bakit ka maglilingkod, kung bakit ka magbibigay, pag walang hugot, mahirap yan. Panghihinayang yan, sayang yan. Iisipin mo siyang sayang. It is a waste. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? So si Mary, kung bakit ganun yung kanyang expression, kung bakit ganun na lamang yung kanyang tugon, kasi meron siyang matinding hugot. Naniniwala ko kapag naintindihan mo at naranasan mo ang tunay na nakaranas ng personal na pagkilos ng Diyos sa iyo,
Amin po ba doon? Naniniwala ko kapag may ginawa ang Diyos sa iyo personal, kapag may ginawa ang Diyos sa iyo sa pamilya mo, kapag may ginawa ang Diyos sa trabaho mo, kapag mayroong ginawa ang Diyos sa negosyo mo, lahat ng pwede mo maging tugon sa Kanya ay hindi sayang. Tama po ba doon? Kung alam mo lang, kung may hugot ka nun, bakit ko ito ibibigay kay Jesus? Ang hugot ko, may ginawa si Jesus sa akin. May ginawa siya sa pamilya ko. Wala na dapat ng kapatid ko. Sira na dapat ang pagsasama namin mag-asawa. Wasak na sana ang pamilya namin. Wala sana akong trabaho. Nagutom na sana kami. Pero dahil mabuti ang Panginoon, nandito pa rin kami. May hugot kasi, kaya hindi sayang yun. Hindi sayang yun. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, pag may hugot, hindi sayang. Amen. It's not a waste. Kung may ginawa si Lord sa pamilya, sa trabaho mo, hindi mo titingnan maging yung mga binibigay mo sa Kanya ay sayang. Amen po ba doon? No? So para kay Mary, yung kanyang response, ito yung kanyang way para pasalamatan ng Panginoon. Alam niyo po, kaya tayo madalas na nangihinayang sa ginagawa natin kay Lord. Simple lang naman po yun eh. Mas tinitingnan natin yung ginagawa natin sa Kanya kaysa ginagawa niya para sa atin. Totoo. Yun lang. Kaya mahirap ilaban si Lord sa buhay natin kasi titingnan mo yung ginagawa mo sa Kanya eh. Pero hindi mo napansin at nakita na o-overlook mo lagi yung ginagawa ng Panginoon sa iyo, sa personal mo, sa pamilya mo. Yun ang dahilan kung bakit magiging mahirap po sa atin. No? Naisip ko lang, yung response ng babaeng ito, yung expression niya para magpasalamat kay Jesus, very expensive, costly. Sabi ko, pwede pala yun. Na yung expression natin kay Lord, pwede maging cheap at pwede maging very costly. Sana po nakukuha niyo po ito, no? Meron mga tao, matapos maranasan ang kabutihan ng Diyos, matapos iningatan ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, sa buong taon, pinagpala ng Panginoon, pero pag nag-response, cheap. Napaka-cheap. Parang walang halaga si Jesus sa kanila. Tira-tirang oras, tira-tirang lakas, tira-tirang araw. Cheap. Pwede pala yung mangyari. Expression mo ang cheap. Pero itong babaeng ito, yung expression niya, yung way niya para magpasalamat kay Lord, very costly. Expensive. Very expensive. Are you with me? Nandiyan ba tayo? Sa mga taong cheap, yung kanilang expression, sa kanila yung pagpunta sa church, yung pag-worship, laging pinag-iisipan pa. Bakit? Cheap si Jesus. I don't care. Makapag-church o hindi, malate o hindi, I don't care. Magbigay o hindi, I don't care. Mag-serve o hindi, I don't care. Very, very cheap. Hirap na hirap sumamba. Hirap na hirap ipagamit ang buhay. Hirap na hirap magbigay. Kasi para sa kanila, si Jesus, hindi ganon. Hindi niya deserve yung the best mo. Cheap ang expression. Pero sa babae, napaka-expensive. Grabe. Yung nabasa ko, grabe to. Pwede pala tayong tumugon sa Panginoon ng pinaka-best natin na meron tayo. Amen po ba doon? No? Yung mga taong matapos maranasan yung kabutihan ng Diyos at talagang sobrang nilang naunawaan. Ako po naniniwala ako. Hindi mo mapepeke yung isang taong tinamaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo mapepeke yan. 15 taon na po ako naglingkod, hindi mo po mapepeke yan. Iisa lang tayo ng tinanggap na Diyos. Iisa lang tayo ng pag-ibig na naranasan. Hindi mo mapepeke yan. Sa mga taong tunay na naintindihan, ang pag-ibig ng Diyos at naranasan, hindi mahirap sa Kanya na sambahin ang Diyos. Hindi mahirap sa Kanya na ipagamit ang buhay sa Panginoon. Hindi mahirap sa Kanya na ibigay ang lahat-lahat ng meron siya para sa Panginoon. Sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, kasi may hugot yan.
totoo yung hugot niya. Pero yung mga taong religious, ganyan lang talaga. Para si Judas. Sa totoo lang, yung mga taong critical, kapag nag-isip, practical. Napaka-practical ni Judas eh. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? Pero kapag naintindihan mo, grabe yung pato. Tingnan mo sa Mark chapter 14, no? Verse 45. Some of people, sabi niya na, some of the people there became angry. Habang dumidiga si Judas, may mga tao doon, inaagrihan si Judas. And said to one another, what was the use of wasting the perfume? It could have been sold for more than 300 silver coins and the money given to the poor. And they criticized her harshly. Kulang na lang, tadyakan yung babae sa sobrang inis. Criticize na yung babae. Sinisisi nila, bakit mo pag binigay yan? Di ka ba nag-iisip? Di ka ba nangihinayang? Binigay mo lang, binuhos mo lang sa paanan ni Jesus? Are you with me? Sino dito nakaka-relate ka? No? Alam ko po marami po sa atin na experience na po ito. Na kapag mayroon tayong ginagawa sa Panginoon, may mga tao sa paligid natin na sinasabi, bakit mo ginagawa yan? Amen. Mga taong critical, kasi kapag nag-isip, practical. Amen po ba doon? Sila yung may mga nasasabi sa'yo. Ano ba, hindi practical yung ginagawa mo? No? Hindi yung practical. Bakit? Papagod ka pa, may online naman. Maging practical ka na ngayon. May online na. Magpamasahe ka. Ang layo-layo sila Brother Dreb, taga Malolos siya. Pagpunta niya, 500 mahina dyan. Sila, di yun. Kung iisipin mo, pag sinabi ng isang tao na, ba't di ka nalang mag-online? Parang tama nga naman. Sa pagiging practical, tama yun. Biruin mo kahit nasa higaan ka lang, may kape ka pa, tama, hindi mo na kailangan magbihis na maganda, mamasahe, magpagod, magbigay ng offering. Libre! Dapat practical ka. Yun ang Judas. Tinig ni Judas yun. Totoo yun. Hindi ka dapat nagpapagod. May online na kayo, nagpapagod ka pa. Amen po ba doon? Alam niyo po, ang online po natin kung bakit meron po. Ito po yung doon po sa mga malalayong lugar na gusto pong mabless sa salita ng Diyos sa ibang bansa, hindi sa mga malalapit na kapatiran. Hindi ko po kayo tinitira kung nandyan po kayo, pero binabanatan ko po kayo ngayong umaga. Okay? Hindi, may mga tao sasabihin sa'yo, ano mapapala mo kaka-church? Sabi, parang asawa ko yun No? Kaka-serve. Yung oras mo, yung lakas mo, ginagamit mo, dyan mo lang ginagamit. Paano ka asenso? Puro ka church. Mag-buy and sell ka. Mag-live selling ka. Kikita ka pa. Dapat practical ka na ngayon. Kesa serve ka na serve sa simbahan, church ka ng church, wala naman nangyayari. Judas. No, Judas yun eh. Critical kasi practical. Kadalasan, ang taong critical, practical. O nga naman, ba't pa ako magpapagod? Kung nag-live selling ako, di di kumita pa ako. Ba't ako magsaserve doon sa simbahan? Wala naman akong nakukuha dyan, nabibigay. Come on, nandiyan ba tayo? Hindi siya practical. Amen po ba doon? No? Si Judas, sobra ang kanyang panghihinayang kasi nga ginamit lang yung ganong klase at kamahal na pabango and then ibinuhos lang sa paanan ni Jesus. Para sa kanya, sa pagiging practical niya, sana binenta na lang. At yung pinagbilan, itulong sa mahihirap. Sino din minsan naisip mo, parang tama si Judas Kaya siya upset. Yung pinagbilan, i-donate sa charity. Tama, mali. Kaya lang, ang problem, yung ginawa kasi ni Mary, hindi donation.
kundi offering. Malaki ang kaibahan ng donation sa offering. At tiningnan ko yung meaning nila, magkaiba't malayong malayo. Ang donation, ang ibig sabihin, donations are to meet the needs. Pero yung offerings are to express love. Ang donation, nagbigay ka para mabigyan lang ng kapunuan yung kulang. Pero pag ang offering, ang pag pinag-uusapan yung offering po, ito po yung expression ng pagmamahal mo sa Panginoon. Amin po ba doon? At hindi tayo nagsasama-sama dito as a church para i-meet lang yung pangangailangan. Kasi kung yun lang ang pinaka-agenda natin, hindi na dapat tayo nagpatayo ng worship hall. Bakit? Dapat nasa covered court na lang tayo. Nanghiram na lang tayo kay kapitan ng mga bangko. At nag-solicit na lang tayo ng mga speaker na kahit ano na lang. Po, pwede ba yun? Po, pwede. Nagdo-donate ba sila? Magdo-donate naman. Sana. Yes. Pero hindi tayo narito para lang i-meet yung need. Kung bakit tayo nagpatayo kahit ang worship, kasi ito yung expression ng pagmamahal natin sa Panginoon. Why? Because the Bible tells us in 1 Chronicles chapter 22 verse 5, look at this, the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, famous, and glorious throughout all countries, and I will not make preparation for it. Hindi donation ang pagpapatayo ng simbahan kung bakit meron. Almost 2 million po ito. Asa si Jean? Alam ni Jean, nasa kanya record niyan. Pwedeng covered court? Pwede. Pero hindi pa tayo tapos. At hindi tayo nagdo-donate. Wala tayong donation box dito. Meron tayo offering basket. Because we're not just to meet the need. But we express our love for God. Kung meron mang pinakamagandang lugar, sana yung tahanan ng Diyos. Exceedingly magnificent, famous, and glorious. That's why pinagpapala tayo ng Panginoon. At marami pa siyang pagpapalain sa susunod na taon. Yes. Amen po ba doon? So we are building God's house. Pag nag-offer tayo, ine-express po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Whether ito ay time, effort, or money. Kaya lang, si Judas, natural kasi si Judas natural man. At dahil natural man siya, hindi siya spiritual man. Practical talaga siya. Pag ang tao, masyadong natural, wala pag nag-isip yan, practical lang. Bakit mo bibigay ito? Dahil ko paggagamitan. Practical lang tayo. Makapagbigay naman ako, pero practical lang. No? Pero alam niyo po, yung tinayo ito, meron po kami nakuwang alkansyang baboy, binigay niya lahat. Meron pong kapatiran, lahat ng nakuha niyang scholarship, binigay niya po lahat, nagugulat po ako. Hindi mayaman, pero grabe, expression yung pagmamahal niya sa Panginoon Hindi naman siya nagdoon, in-express niya yung pagmamahal niya sa Panginoon. Amen. So si Judas, iba yung nasa isip niya. Anumang bagay na gagawin mo sa Panginoon at lalo't higit para sa Kanya, yun ay sayang. Pero puntahan naman natin si Mary. Yung defining moment ni Mary. Amen? Yung dala-dala ni Mary, yung perfume, yung expensive perfume, tawag dito ay alabaster jar. Wala po kasi akong ma-research na picture ng lalagyan ng pabango kasi hindi na siya hindi siya tumutugma doon sa nakalagay sa Bible. Kasi yung alabaster jar na yon, silyadong-silyado po yon, mga kapatid. Hindi siya po pwedeng yung parang binubuksan yung takip tapos pwede mong ibalik, hindi po. Pag binuksan mo yung alabastro, kailangan mong bakliin yung leeg. At kapag binakli mo yon, yung fragrance nun kakalat na sa buong lugar. Sa nakasasakupan sa paligid. One-time use lang po yun. Once mo lang po siya po pwedeng gamitin and then after nun, wala na po. Kasi binasag na yung leeg Hindi mo na siya po pwedeng ibalik. Hindi katulad ngayon, may takip pa. Yun, kasi gawa po yun sa marble stone.
Marble po yun. Pag binasag mo yung marble, of course, hahalin mo, sobrang bango po nun, yung ano po, yung perfume na sobrang, yung oil base, doon po nag-originate yun sa perfume na to, yung fragrance po na to, yung nard kasi nun. Ganon katindi. At yung alabastro na yung kapatid, na ibinigay ni Mary kay Jesus, na yung binasag niya, kaya nga, break niya yun sa paanan ni Jesus Tama? Yung po ay sumisimbolo, yung alabastro ay sumisimbolo po sa buong pagkababae ni Mary. Ibinibigay yun ng babae doon sa lalaking gustong-gusto niyang pakasalan. Para masigurado ang kasal, binibigay niya yon. Yun po yun. Yun ang binibigay ng babae. Yung pabango na yun. Ganon ka-expensive. No? So, pag meron ka nun, ibibigay mo lang yun sa taong gusto mong pakasalan. Gusto mong makasama habang buhay. Okay? So, ganun yung ginawa po ni Mary. Andiyan ba tayo? So, itong babaeng ito, sabi niya, nagdesisyon siya na ibigay kay Jesus, basagin niya pabango, no? Na sobrang niyang iniingatan, sobrang pinakamahalaga sa kanya, hindi lang siya basta kayamanan, kundi buong buhay niya. Kaya nga, pouring our lives to Jesus Buong buhay, nag-represent yun sa buhay niya. At nung binasag niya yon kay Jesus, nung nalaman niya nandun si Jesus, hindi siya nagdalawang isip. Nahanapin kung meron man siyang pinakayaman sa buong buhay, sigurado, yun. Kasi naka-represent sa kanya yon. Sa future niya, lumapit siya kay Jesus at inoffer niya yon sa paanan ni Jesus. Hinugasan niya ng kanyang buhok. Pinunasan niya ng kanyang buhok. Nung inobserbahan ko to, si Mary, nung lumapit siya kay Jesus, dala niya yung best offering niya. Sa paglapit niya kay Jesus, meron siyang ibibigay. Ano ibig sabihin, Pastor? Alam niyo po, kakalungkot. Karamihan ng mga Kristiyanong lumalapit kay Jesus ngayon, palaging may hinihingi. Hinahanap si Jesus para manghingi. Pengi pagpapala, nandito ako, lumalapit ako sa iyo, Panginoon, kasi bibigyan mo ko trabaho, pagagalingin mo ko, lumalapit ako sa iyo, Panginoon, kasi aayusin mo pamilya ko. Lumalapit ako sa iyo kasi ganito gagawin mo. Alam ko, yung bang meron kasi siyang mapapala. Meron siyang taker. In other words, no? Meron siyang marireceive. Meron siyang makukuha. Pero si Mary, lumapit kay Jesus, hindi para manghingi. Ako po, panalangin ko sa Panginoon, yung pamilya po na sa blessed life, pag lumapit tayo kay Jesus, hindi para manghingi, kundi para magbigay. Sino dito nandito ka para magbigay ng best worship mo, ng best service mo, ng best offering mo para kay Lord? Amen po ba doon? Hindi ka nandito para kung ano yung makukuha mo kay Jesus, kundi nandito ka, sumamba ka kasi meron kang gustong ibigay kay Jesus. Sana ganun tayo. Yung puso po natin. Sa tuwing lumalapit po tayo sa Panginoon, meron po tayong gustong ibigay. We are here to honor the Lord. This is our desire. To honor Him, to worship Him. Amen po ba doon? Ganon katindi po ito si Mary Now, dito po ako magtatapos sa inyo. Ano ang matututunan natin dito? Sa pangyayaring ito. Alam niyo po, tingin kayo rito. Si Lord, naisip ko lang naman to. Sa totoo lang, grabe, vinalyo ni Lord yung offering ng babae. Yung paghahandog ng ginawa ng sobra yon. Kasi para sa akin kay Jesus, ano ba naman yun? Tama mali. Kahit bigyan mo pa siya ng 1,000,000, gaano pa, ano ba naman yung kay Jesus? Tama po ba doon?
Panginoon yan eh. Ano ba naman yung kahit sabi mo, 10 alabastro pa eh. Ano ba naman yung kay Jesus? Napakaliit na bagay lang yon. Kaya lang, bagamat tingin natin maliit kay Jesus, pero napakalaki yun sa babae. Yun ay lahat-lahat para sa kanya. In-honor niya yon. In-honor ni Jesus yung ginawang paghahandog ng babae. Bakit? Kasi yung puso ng babae, tama. Kaya in-honor niya yung paghahandog kasi tama ang puso. Nakita niya. Yung puso ni Mary. Nakita niya. Para kay Jesus, actually, hindi ko naman kailangan yan. Ano ba naman yan? Pero nakita ko yan ang lahat-lahat sa'yo. At ang ganda ng puso mo nung hinandog mo sa akin yan. In other words, laman ang puso ng babae. Lord, I'm here because I want to honor you. Kasi hindi ko na alam, Lord, kung magagawa ko po ito sa susunod, baka wala ka na. Kasi si Jesus, mamamatay na si Jesus dito eh. Kaya na yun, piniprepare na nga yung burial niya eh. Iaalay niya na eh. Ano ibig sabihin? Of course, si Lord ngayon, mananatiling buhay magpakailanman. Pero niniwala ka ba, ang buhay mo hindi sigurado kung buhay pa bukas? What if, yan ay huling paglilingkod mo? What if, yung ibibigay mo mamaya, yan ay huling offering mo? What if yung pagkanta mo kanina, yan ang huling pagkanta mo? What if yung pagpunta mo sa church, yan ay huling pagpunta mo sa church? What if, yan na. Kay Mary, sabi niya, Lord, hindi ko kasi alam kung magagawa ko pa to sa iyo sa susunod. Kaya habang nandito ka, Panginoon, buong buhay ko, hindi lang yamang ko, inihahandog ko sa iyo. Inuunor niya si Jesus. Ang kaganda sa babae, hindi niya iniisip kung ano iniisip sa kanya ng mga tao. Hindi niya na iniisip kung ano yung sinasabi sa kanya ng tao kahit sobrang siyang kinikriticize. Hindi na yun ang iniisip na mahalaga. Lord, hindi ko na kasi alam kung magagawa ko pa ito sa susunod na linggo. Kung makakapag-serve pa ba ako sa susunod na linggo. Kung makakapunta pa ba ako sa church sa susunod na linggo. Kung makakapagbigay pa ba ako. Hindi ko alam, Lord. Kaya Lord, habang nandito ako, bibigay ko lahat buhay ko sa iyo. Iaalay ko ang lahat. My very expensive worship, service, and offering is for you, Lord. It's for you. Hindi natin sigurado eh. Kung itong building na to, tayo na kasi sa susunod, hindi na tayo. Matatanda na tayo sa susunod eh. Pero sabi ko, Lord, kami na mga kasama ko na narito ngayong umaga, bago namin ipasa sa next generation, yung tahanan mo sobrang fabulous, magnificent. Next year, sabi ko, Lord, by your grace, mapapahir ko na ang simbahan. Pagpalain mo yung mga tao may tamang puso para sa iyo. Yes. Yes. Yung lahat-lahat, sabi niya, Panginoon, okay lang, kahit di na ako mag-asawa. Kasi kung meron lang akong gustong makapiling habang buhay, ikaw yun eh. Kasi yun nagre-represent sa kanyang future. So, ibig sabihin, yung babae, hindi na siya mag-aasawa, yun na yun eh. Yun lang sumisimbolo sa kanya eh. Pero para sa kanya, Lord, ikaw kasi gusto kong makasama. Ikaw kasi yun eh. Hindi ko palalagpasin itong pagkakataon ito. Grabe yung ginawa mo sa akin, sa pamilya ko. Panginoon, bakit kita pagdadamutan? Bakit kita pagdadamutan? Ng aking oras, ng aking lakas, ng resources, bakit kita pagdadamutan? Lord, may ginawa ka sa buhay ko. At kahit hindi na ako mag-asawa, sabi ng babae, ikaw yung pinaka lahat-lahat sa akin. Kaya Lord, etong alabastro na to, buhay ko to. Pero inihahandog ko sa'yo kasi deserve mo to. Deserve. Yung nabasa ko to, sabi ko,
Panginoon. Yung simpleng kwento, pero grabe yung pag-honor ng babae. Grabe yung pag-worship niya. Sabi ko, Lord, gusto ko, sa tuwing tatayo ko yung pinaka-best. Kasi hindi ko alam kung next week, next year, nandito pa ako. Pero at least habang nandito pa ako, naibigay ko yung pinaka-best na word mo para sa mga tao. Kaya lahat ng gagawin mo ngayon, who knows? Only God knows. Lord, kung ito na yung huling pag-atin ko, iiwan ko na lahat-lahat, itotodo ko na lahat ngayon. Amen po ba doon? Hindi cheap. Very expensive. Very expensive. Alam mo, may kanya-kanya tayong pag-honor kay Lord. May mga taong ino-honor nila si Lord sa paglilingkod, sa pagganto, sa ganyan, sa pagpapaayos, pagbibigay. Pero lahat ng yung kung tama ang puso, binavalue yun ni Jesus. Amen po ba doon? Binavalue yun ni Lord Kung yan ang way ng expression mo ng worship, to honor the Lord, give it to God. Honor Him. Pwede pa tayo lahat tumayo? Panalangin ko sa Lord, magkaroon ka ng malalim na hugot. Para bawat araw, bawat oras, bawat linggo, taon, hindi siya masayang. Hindi siya masayang. Maibigay ang lahat sa Lord. Maaaring iniisip mo, malakas pa ako Malakas pa ako, hindi pa ako mamamatay. Hindi natin alam. Yung isang celebrity nga, na reggae artist, ng motor lang na aksidente, patay. Lakas-lakas, walang sakit. Hindi natin alam. Kaya siguro, madalas, nakakapamo sa heart mo na malayo pa naman. Kaya pwede pa to yung ginagawa ko, Lord. Pwede pa to. Kahit ganto-ganto lang ako, pwede pa. Pero kapatid, ang heart natin sa Lord, ito yung buhay natin Yung puso natin, na ihahandog sa Kanya, na Lord, para sa iyo to, kung nakaluklok man ako, sa puso ko, sa mga oras kong ito, Lord, dinedetron ko to. Ikaw ang lumuklok. Ako naniniwala ako, hindi palagi si Lord ang nakaluklok dyan. Totoo. Kasi, pag nakaluklok si Lord sa puso mo, ang direction ng buhay mo nakaayon sa kalooban niya. God wants to use you. He wants to use you. Lahat ng meron ka, He wants to use your life, your time, your energy, your resource. God wants to use all of you. Lahat na meron ka. Lahat ng meron ka. Nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon. At deserve si Lord sa pinaka-best natin. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Let's worship the Lord.
say, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Panginoon, maraming salamat po. Alam po namin, kulang ang salitang salamat para i-describe, Lord God, at sabihin kung gaano ang kabuti, kadakila sa aming buhay. Ang aming hininga, lakas at buhay na meron ngayon ay nanggagaling at mula po sa iyo. Ang aming purpose ay buhat po sa iyo. Apart from you, we can do nothing, Lord. Panginoon, ano man po yung meron kami na para sa amin, ito yung pinakakayamanan namin sa mga oras pong ito, Lord God. Ang aming puso, oras, buhay, lakas, inihahandog po namin sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka po. We want to honor you. This is our desire, Lord. To worship you. To please you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maaaring, Lord, kung hindi mo kami kinatagpo, sirang-sira na ang buhay po namin. Maaaring nagdudusa kami ngayon, pagod na pagod, bumitaw na sa buhay, wala nang pag-asa. Pero Panginoon, may ginawa ka sa amin eh. Personal, may ginawa ka sa amin, sa pamilya. Panginoon, binuhay mo eh, tulad ni Lazaro, Lord, may binuhay ka sa buhay namin eh. Binuhay mo yung pag-asa namin, Lord. Binuhay mo yung pangarap po namin, Lord. Binigyan mo kami ng bagong simula, O Diyos. Binago mo yung buhay po namin. Marami kang inayos sa pamilya namin, Lord. Sa buhay po namin, Panginoon. Lord, sino pa naman kami para maging madamot sa iyo? Sino pa naman kami para hindi ka namin sambahin, pasalamatan? Sino pa naman kami para hindi namin ialay ang araw na to, ang oras na to, para sa iyo, Panginoon? Sino pa naman kami, Lord? Kami na pinagpaala mo, kinatagpo mo, minahal mo, niyakap mo, niligtas mo. Binigyan ng pag-asa. Panginoon, nung nakilala ka po namin, nilit ko na po namin pati pangarap namin dakilan, Diyos. Kasi ikaw ang lahat-lahat. That's why today, this morning, Lord, once again, we enthrone you in our hearts, O God. Luklukan mo ang puso ng iyong mga anak, Panginoon. Nang sa gayon ang kalooban at kagustuhan mo ang mangyari sa aming buhay. You are our Lord. You are our King. You are our Master, Lord. Hindi ka lang Savior sa buhay po namin. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, deserve mo, Panginoon, ang lahat ng meron kami. Lord, we follow you, we honor you. Saan mo man kami dalhin, dakilan Diyos. Lord, salamat dahil alam po namin na patuloy mo kaming sinasamahan. Lord, ang kasiguraduhan ng buhay ay wala sa aming kaalawan, wala sa aming kayamanan. Lord, ikaw ang nag-iingat sa amin. Ikaw, O Diyos, hindi namin alam kung ano po pwede mangyari sa araw ng bukas, maaari sa araw na mamaya o sa susunod na araw, Lord, pero dahil iniingatan mo kami, nananatili kami ngayon, dakilan Diyos.
Tumaan ang pandemic, tumaan ang delubyo, pero preserve mo ang buhay po namin. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, yung best worship namin, service namin, offering namin, maihandog lamang namin sa iyo at tanging sa iyo, Lord. Deserve mo to, Lord. Ikaw lamang ang maparangalan at matitaas at maidakila, Jesus. Ikaw lamang na mabuting Diyos ang kumatagpo sa amin. Salamat po. 2024, Lord, wala pa ang susunod na taon, nandun ka na. Inihanda mo na ang lahat-lahat para sa amin. Binuksan mo na ang langit, O Diyos, upang ibuhos, Panginoon, sa iyong mga anak ang masaganang pagpapala, kalakasan, kapayapaan, kagalingan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Once again, Lord God, Lord, sa worship po namin na ito, Panginoon, inihahandog po namin ang laman ng aming puso, hindi lamang ng aming bibig, kundi, Lord, yung laman ng aming puso. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. We are here not because we are good. We are here because you are good. We are blessed, Lord, not because we are faithful. We are blessed because you are faithful, Lord God. We are blessed because of you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God, for the strength, for the ability to produce wealth. Thank you. Thank you. Thank you for your favor. Favor mo lang ang lahat, Panginoon. Grasya mo lang ang lahat, O Diyos. Grasya mo lang ang lahat. Wala po kami may pagmamalaki sa iyo. Sa iyo lamang dakilang Diyos. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang maparangal. Lord, salamat mo, muli mong yanigin dakilang Diyos ang langit at lupa upang maghandog sa iyong templo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah! We worship you, Lord. Yes. Yes, O God. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. This is our desire, Lord. Lord, I give you my heart, Give you our hearts, O God. give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Salamat po. And we bring back all the glory and honor to you, Lord Jesus, alone. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang. Salamat po. Ibinigay mo ang iyong buhay para po sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.